And I think it's diba? Kasi naman. Happy today, guys. I don't have any makeup on muna kasi I'm gonna put makeup on the way. If makakuha tayo ng schedule, I think I'm gonna have haircut. Nag-iisip ko talaga ilang days na or ilang weeks na yung super short. But parang hindi ko pa kaya i-let go yung long hair ko. And I feel like pag nag-super short ako, baka mayanig yung mundo. Hindi niyo ako ma-recognize pag nag-short hair ako. Ito ba yung order ko? Hindi. Yan. Flash from tapa. Si Dilma. Dilma Santos. Thank you. Akala ko yung green tea nila. Isang cup. Ako din eh. Eh di saan nag-happy-han tayo, di ba? Hi. Under what name, madam? Kim. Agi na lang. Thank you. Pangilan? 10, madam. Thank you. Spices and cups can be placed. Ah. Ano yun? Kaso mga mabusog ka ba siya itong kalaki? Ano ba yan? Lunch time. Ang cute. Gusto ko na ito. Ayan na. Parang ano. Laptop. Tapos pag nakaano lang sa ano, lapag. Ito. Cute. Cute niya. I like this one. Wala ba sila dito nung ano? Apay yun. Anong point ano yun?
Ito, pine tree. Engineer. Parang tinta. Ay, bait ka ba? Bugo mo yan. Sino pangalan niya? Pangarap. Si Pandaro. Pandaro. Saan ang galing si Do not Pangarap? pet na kanilay. I needed this. Dati, binibili ko ito mahal palagi eh. Ito, yung mga face mask. Ano ba ito? Ow, my hair. Oh, Ako na next to. ano kayo? Bumili ako. Ito to, parang yung ano. Ito yung tinawang cookie butter. So, I'm gonna make some cookies with it. 근데 사실 주시는 분들에 따라 다른 것 같아요. 네. 그냥 정말 대본대로 해주신 장면은 정말 Okay, lagyan na natin sa oven. 먼저? 뭐 친구 만나고 뭐 한잔 했지 뭐. 지혜는 만나지 말라고 했잖아. 어디서 들었어? Pogi. 아니 저기 성호 인스타 스토리 봤어 내가. 아, 귀여워. 지혜랑 너랑 같이 있던데? 아 근데 미친. 나야. 이제 한 거야? Oh. 뭐? 이랬어. 야, 나는 너 못 때릴 것 같아? Wow! 그냥 계속. 너 지금 나 힘드니? 어떤 면에서 힘든 건지 물어봐. 약간은? 맛있어. 치킨 맛있는데 그 체중 No! We're having an afternoon snack. Hindi ako nagpo-function as mamamayan ng society ng maayos kasi I've been so lazy. Sobra na nagkasakit ako. So, ang dami ko na disregard dito sa apartment. And buti na lang, nagba-vacuum ako paunti-unti around the apartment. Pero today, isa sa mga pinaput off ko for a very long time is gagawin ko na kasi kailangan ko na mag-function as a normal person sa society. Ewan ko, ever since nung bata ko, dinedread ko talaga tong house chore na to. And I feel like lahat tayo, hindi tayo natutuwa sa pagtupin damit. Parang ang sarap lang magdamit. Ang sarap mag-outfit, ganyan. Damit-damitan, ganyan. Pero hindi masarap ilagay ulit yung damit.
Okay, so, eto na lahat ng clothes. Ay, hindi lahat to kasi may mga nakasampay pa. Pero basically, yung mga hindi nakasampay, eto na sila lahat. Nung nagkasakit ako talagang, ganyan ko na lang yung mga clothes ko. And I think it's time for us to organize and kailangan ko na din mag-alis ng ibang damit kasi feel ko dumadami na yung mga damit natin ulit. Usually, dinadamit ko lang. Mamili na tayo today while we chika. Muna lang ako dito para one-on-one talaga tayo, no? Kasi the other day, nakakita ko ng TikTok na nag-propose sa Ocean Park yata. As in, sobrang cute. Ano sila, yung view nila, yung aquarium. Tapos may mga scuba diver or parang may mga diver na alam mo yun, scuba diving, ganyan. Tapos binuksan nila yung paper or tarpaulin sa halagay, "Will you marry me?" So pagkatingin ng babae dun sa mga sumiswimming or nag-scuba diving, nakalagay, "Will you marry me?" Ganyan. So napaisip ako kasi syempre pa mid-20s na tayo. May long-term jowa ko. Napag-uusapan naman namin yung kasal. And I think as a type A girly, when it comes to events or yung mga big things, so very specific ako. Kaya feel ko yung nightmare ko sa buhay ko is wedding kasi pag may nakita ako na isang hindi naka-motif, hindi naka-color palette sa gusto kong color palette, talagang masisira yung araw ko, sister. Ako lang ba yung ganun? Kasi talagang very specific ako. And I feel like yung mga tao sa paligid ko, alam nilang very specific ako sa mga bagay-bagay. Especially kapag mga special events ko. So, syempre, sa proposal, wala naman ako masyadong say doon kasi surprise nga. Parang, alam nga, ako pa mamili lahat, di ba? So, syempre, as a Capricorn type A sa mga events, kinakabahan ako sa proposal kasi hindi ko alam, parang hindi ko alam kung anong mangyayari, hindi ko alam kung anong itsura, kung anong dapat kong suotin, lalo na yun, di ba? Kasi baka mamaya, minsan nakapajama lang ako, ganyan. Hindi ko kasi lahat tayong dumating tayo sa point, kahit nung bata tayo, kasi baka mamaya nung bata ka, gusto mong pakasal, tapos ngayong matanda ka na ayaw mo nang pakasal, which is totally fine. Pero feel ko lahat dumaan tayo sa phase na, ano kaya yung proposal natin or yung wedding natin. Kasi I used to obsess over wedding videos and every single time umiiyak ako pag nanonood ng mga wedding videos. Kasi, ewan ko, na-imagine ko lang yung sarili ko na magpapakasal ganyan. Parang, ang saya na you'll have a person for the rest of your life na kasama mo lang ganyan sa hirap at, huwag sa hirap. Sa ginhawa at sa ginhawa. Nakaka-curious kasi ako kung ano yung ideal nyong proposal. Gusto nyo ba? Kasi, syempre, ngayon, medyo uso na yung private proposal, eh. Ang daming nagsasabi na naayaw nila yung public, yung bigla na lang nasa gitna ng Disneyland, ganyan. Pero, may mga ibang babae naman, gusto yon na okay sa kanila yung mga public proposal, or gusto nila sa mismong specific na place, kunya yung Disneyland. Parang two types kasi yan, diba? It's either yun nga, medyo public or very intimate or private. Tapos, syempre, may mga subgenre pa sa private or public proposal. So, sa public proposal yun nga, either specific na lugar, or yung okay lang sa'yo kahit sa restaurant, ganyan, or gusto mo na, alam mo yun, kunyari, sa gitna ng MOA. Hindi ko kasi alam kung paano ba yung iba pang public proposal nung naiisip ko na okay eh. Kaya sa mga hiking trips, di ba, mga ganyan, may mga gusto din yung, parang specific place talaga, view, ganyan, pero yung mga tao pa din na hindi nyo kilala. Very uso ang private proposal ngayon, di ba? Ito naman yung dilemma ko. Saang private naman, like, sabihin natin, okay sa inyo yung beach proposal, or may nakita ko na isa sa mga, parang medyo nag-lean towards ako, which is yung parang may cave na may ocean, tapos parang very private, or parang very, ano mo yun, very serene, sobrang talagang ganda. Hindi siya yung cave na naisip niya yung madilim, as in, parang lang siyang rock, tapos, merong nag-i-splash na ocean. Parang nag-meet yung ocean and then the rock forms ng cave. Tapos, ang daming candle around the cave. Sabi ko, shit, parang ganda nun! Ang sinasabi ko kasi kay Eman, pag magpapropose ka, gusto ko yung somewhere na hindi natin gagawin yung kasal. Gets mo? Kasi ayoko maging redundant. Ayoko nang paulit-ulit. Kunyari, pag mag-beach wedding kayo, tapos nag-propose pa siya sa beach ulit. Parang, ano naman, iba naman background. Iba naman sana yung backdrop, di ba? Parang, ulit-ulit naman tayo dito, sister. Kung gusto nyo, sa forest. Yan. Ako kasi gusto magpakasal yata, parang, medyo leaning towards pa twilight vibes ako na parang medyo ma-forest. Pero gusto ko may ocean view. Hindi ko alam kung may ganun ba. Kasi ano ako very, very gusto ko mga woods, greens, since I'm Capricorn.
earth sign. So, yun ang naisip ko. Pero yung kasal, ayoko pang isipin kasi nai-stress ako. Pero yung proposal, medyo wala kasi tayong power over it eh. When we can just tell our partner, kasi yun yung ginagawa ko, kung ano yung mga possibilities na gusto yung options na proposal. Pero at the end of the day, sila naman yung mag-decide nun kasi sila naman yung magpropose. Yun pa pala yung another form of very intimate or very private is yung literal lang nasa bahay. Kasi may mga, may mga nakikita kong comments na nagpo-post lang habang nanonood sa TV, nasa sofa sila. Very intimate siya kasi nga kayong dalawa lang. Kasi literal. But at the same time, parang gusto nyo ba yung gunong simple? Para sa akin, siguro, context is very important kapag ganun lang yung proposal, like yung sa home lang. Kasi yung sa celebrity na nakita ko, point yata is ayaw nila na ng parang glamour or yung parang feel ko, inisip nila performative kapag nag-set up pa, nag-picture-picture pa, ganyan, yung very bongga. So, nag-resort na lang sila sa yung at home. Tapos, they're having a nice, intimate dinner or whatever. So, okay lang ba sa inyo yun na sa, like, random day na kayo sa bahay, magpropose sa inyo. Kasi, may mga ganun din naman talaga na it doesn't really matter as long as, syempre, yung tao pa din napapakasalan nyo. And, at the end of the day, magpapakasal naman. Lahat naman tayo, parang iba-iba naman. So, wala namang tama or walang mali. Kasi, yung iba, syempre, parang ginajudge agad yung relationship just because of the proposal. Ako naman kasi, depende naman kasi sa context. Kasi, yung nanay ko nga, nagpropose lang din sa bahay, pero ilang years na sila, going strong sila. So, what I'm saying is, hindi naman equal ng gano'ng kabongga proposal ang tatagal kayo. Depende din naman kasi sa partner ng lalaki. Kumbaga, syempre, kung ako, sinabi ko na kaya man ilang beses na ito yung gusto kong proposal. Ayoko na ganyan. Ginawa pa din niya. Yun siguro masasabi ko na ganun mag-equate, ganun yung importante yung context na kahit sinabi mo na ayaw mo na public proposal, pero pinablik proposal pa din na simple lang, ganyan. So, it says a lot about the partner, the husband, more than, diba, yung proposal itself. Kasi, hindi ka niya kilala or hindi niya sinusunod yung gusto mo diba? Once in a lifetime ka na lang din mag-propose. Syempre, gagawin mo na yung gusto ng partner mo, diba? So, sobrang daming proposal na nakikita ko. Nagkakaroon ka talaga ng iba't ibang taste when it comes to proposal. Pinaka-dream setup ko kasi, magkakaroon kami ng intimate proposal, diba? After the proposal, gusto ko, andun pala yung buong pamilya ko. Surprise, bitch! Ganon. As in, hindi sila mismo nandun sa proposal, pero malayo sila, hindi ko alam na nanonood sila, or sabihin natin, pwedeng after the proposal, meron palang after party, tapos nandun lahat yung pamilya ko. Yung ganon, yung gusto ko involve pa din yung mga closest sa akin, especially may family. Ganun yung pinaka-dream setup ko. So, kaya para sa akin, hindi siguro mag-work yung at-home proposal kasi nga gusto ko involve sila. Isa din sa mga pinagde-debatean ko siguro is yung sa ibang bansang proposal. Di ba kasi minsan may nagpo-propose sa Mount Fuji, sa Japan, sa US, ganyan. Pero hindi kasi matutupad yung pangarap ko na kasama yung pamilya. Siguro pwede naman actually. Kapag kunyari na set up niya na nasa ibang bansa, tapos andun nga yung like pamilya ko, ganun, kasama kami. Sabihin natin, kunyari, vacation, ganun. Ako, gusto ko talaga ng andun sila. Yun lang yung wish ko. Andun yung family ko. And wag sa public. Wag sa, kunyari, Disneyland, ganyan. Yung after ng proposal, makakalimutan na nila nag-proposal, ganyan. May proposal na nangyari, gano'n. Very main character energy pag pinaproposal. Ang cute siguro, if, kunyari, mayroong library sa, Europe, ganyan. Tapos mag-propose sa Europe na library, yung sobrang ganda. Ganda doon! Isa din sa mga peg ko dati, pag nag-propose sa akin, kunyari dito sa Pilipinas, kasi hindi pa kami kinakasal, tapos nag-travel kami, kailangan mag-propose ko ulit sa travel na yun. Kasi mini-maximize ko yung proposal, tsaka nakaka-curious lang kasi nga iba-iba tayo ng trip. Nakikita mo yung yung contrast and yung differences ng trip nyo sa buhay, 'di ba? Kung okay sa inyo to, sa iba, hindi okay, ganyan. Isa din sa mga kaso sa akin, when it comes to the proposal, yung sing-sing. Actually, di ba may nagkaroon ng issue ng pandemic yata, or after pandemic, yung 700 or 200 pesos na engagement ring. Pero again, importante naman kasi yung context, di ba? Kasi nga, hindi naman well-off yung guy, tas breadwinner yung guy, ganyan. Pagdating sa sing-sing, sinabi ko kay Eman, kasi syempre, minsan nakikita niya sa TikTok na yung mga ibang clips or videos na ina-assume na yung mga babae gusto nila yung super mahal kasi mahal na sing-sing equals mas mahal mo ko. Tsaka, actually, contrary to that, sa akin hindi nagmamatter
Ang nagmamatter sa akin siguro yung design. Kasi makamaya bigyan mo ko ng heart na engagement ring, which is totally fine pag ganun kayong type of ring person. Pero sa akin kasi, hindi ako ganun type na person. Says a lot na hindi mo ako kilala if bibigyan mo ko ng heart na engagement ring. Sa akin kasi, una, gusto ko rectangular na emerald or diamond. But after a few years, nag-change na din siya. I think I wanted something oval na lang. Kasi, na-realize ko na ang rectangular, medyo, very modern siya. Gusto ko yung pag nakita mo yung ring, talagang alam mong engaged ako, ganyan. Ako na pag may lalapit sa atin, gaganyan ko lang yung ring ko. Like, alam mo na, girl, alam mo na, boy, ganyan. Ang rule ko lang talaga, when it comes to engagement ring din, kapag magbibigay siya ng engagement ring, is yung kaya namin bilhin ulit. Ayoko na nai-stress, kaya ayoko nang mahal. Hindi daw igabi yung kay Macan Rivera, 4 million, mga ganyan. Yung mga million, or mga kita ko mga 500,000, ganyan. Parang sa akin kasi, kailangan kaya namin bilhin ng 4 na beses, 4 times, ganyan. Kasi, nai-stress ako, mas okay sa akin yung peace of mind ko, na kapag may nangyari sa kanya, either nasira, nawala ko, kaya namin bilhin ulit yun. Kasi ayoko nung gano'n, yung isang bagsakan ka na, grabe, sobrang mahal for a ring na nai-stress lang ako na i-maintain. So, wag na lang. Bilhin mo na lang yung peace of mind ko. Like, i-save mo na lang yung pera mo, and hindi naman nagmamatter sa akin kasi, alam ko naman na, at the end of the day, material lang naman yan, yung value lang naman ng ring, it doesn't really matter kasi, ang nagmamatter naman yung lalaki, girl. Gets ko naman yung point na, kung mahal ka na lalaki, ganyan, he will give you the best, ganyan. Pero kasi, paano mo naman makukonclude yun sa isang ring lang, diba? Sa akin, parang mas okay kapag bigyan mo ko ng magandang bahay, kung talagang mahal mo ako, ganyan, hindi yung sing-sing lang, ganun. Ipang na lang natin yan, ipang honeymoon na lang, kesa yung, diba, yung extra 100k or 50k sa sing-sing. Ipang na lang, pocket money mo na lang sa Japan. Ganun tayo mag-isip. Char. Uy, na-miss ko suotin to. Yung Wong Kar-wai inspired kong photoshoot ng birthday ko. I think I might have to wear this again kasi sobrang ganda niya. Sayang naman. Usually, hanger ko na lang yung mga dress ko kasi mas madali silang makita. Kapag tinupi mo kasi sila, masyado silang mahaba. Tapos nagiging bulky yung tupi. Anyways, hindi ko naman conclusion sa pinag-uusapan natin. Basta alam niyo na kung ano yung gusto kong proposal, ano yung gusto kong ring. Pero, hindi ko talaga alam eh. Hindi ko talaga sure kung anong gagawin ng future husband natin. Kasi, in my heart, I feel like talagang si Emma na. Ayoko sabihin ng ganun. Kasi, ayoko talaga siyang, ayoko siyang I don't want to put any man on a pedestal. Meaning, may tiwala ako sa kanya, specific kay Eman. As in, like, for real, I feel like, wala, todo na to, ganyan. But at the same time, kapag na-blind ka sa gano'n na parang putting on pedestal means kapag nagpakita na sa'yo ng red flag or pag may ginawa sa'yo, iniisip mo na lang na, mabait naman siya, ginawa naman niya sa akin to dati. Alam mo yon yung masyado mo nang nilalagay sa taas kahit na pinakitaan ka na ng red flag. So, kapag nagpakita, like, it's good until a man does something that's not good. Alam mo yun? Kailangan ready ka na iwan sila. Especially at times like this, yung talk is for lifetime. Walang namatay sa hindi nagpakasal, pero madami namatay sa pag-choose ng wrong husband. Kaya, I don't really give second chances ever sa mga lalaki. Kahit gaano pa yan kababaw. Pag na-feel ko, na-disrespect ako, pag na-feel ko na may ginawa nila yung something na hindi ko gusto, specific na alam nila na hindi ko gusto, wala. Gabay na. Kahit 10 years pa tayo, kahit 7 years pa tayo, kahit isang beses ka lang nagkamali, goodbye. Hindi naman yung pagkakamali na petty lang ha. Syempre yung pagkakamali na like big things. Mostly syempre yung cheating, physical violence, emotional, verbal abuse, etc. like that. Ayoko talaga sa lahat yung ganun. Lalo yung, naniniwala kasi ako nag-umpisa yung mga ganyan sa maliliit na bagay. Kaya kahit konting maliit na bagay lang or tinaasan ako ng boses, goodbye! So, I don't really wanna claim. So, ayun. Ayoko siyang i-put sa pedestal. Kahit sobrang, grabe. Hindi ko pag nakilala niyo talaga personally, or talagang naka 1v1 nyo, ganyan, magigets nyo ako. Pero ayoko lang siyang i-hype masyado kasi baka lumaki yung ulo niya. One lucky girl. One hella of a lucky girl ang magiging jowa nito ni Eman. Malaking bagay din kasi yun no? Yung parang hindi mo na siya iisipin. Importante talaga pag nag-propose is yung tamang tao. Okay, we're finally done with the overall natin closet reset or closet clean out, I guess.
organizing kinemeres. Ayun na siya. So, wala naman nagbago masyado sa closet ko. Ito, hindi ko pa din nagagamit yung bigay sa akin ng sister ko. But I'm planning na kapag sa mga very fancy kong dresses, but I haven't, wala pa naman akong mga super fancy na dresses so sobrang mahal, ganyan. So, basically, ayun siya, medj color-coded siya. From darkest to lightest. Pero dito sa dulo yung mga pants ko kasi it is easier na dito lang sa dulo lahat ng pants ko since lagi ako nagpa-pants para mas easy access. Sa taas yung mga sweater ko, jackets ko, etc. And then ito, tops, t-shirts, sandals, skirts, yung sa likod, and shorts. At dito naman yung pantulog ko and yung mga iba kong hindi ko usually sinusuot na pieces of clothing kasi hindi naman siya super accessible palagi. Kaya doon ko na lang siya nilagay yung mga hindi ko lagi ginagamit. So, ayan. Ba't naman? Uy, sorry, pero sorry kasi ito yung panimula natin na umiiyak naman so much kasi I opened my TikTok tapos may nag-mention sa akin sa isang TikTok video and turns out it's nakakainis kasi nakakainis na sobrang bakit na lang ako pinapaiyak? Pakita ko na lang muna sa inyo yung TikTok video. Nakatatawa ako kasi para akong tiwang. Oh. Ano ba yan? Oh. Sorry. Diba? Kasi naman. Nakakainis. Ang sweet kasi. Wala na. Naano na yung makeup ko. Nawala na yung eyeliner. Okay pa ba, Derek? Hindi, kasi it's one of the sweetest things someone did for me. As in, hindi, grabe talaga. I mean, as an editor myself, alam ko kung gaano kahirap mag-edit and alam ko kung gaano it takes a lot of effort. And multiple clips pa from my previous videos and I even saw like yung Love and Deep Space kong video which was 2 months ago pa. So, imagine yung effort niya mag-look ng clips na sakto sa lyrics. Grabe kasi, alam mo yun, yung parang iba yung sobrang na-appreciate ko kasi sobrang grabe. It takes a lot of time and sobrang sweet and sobrang thoughtful kasi unang-una, syempre, hindi naman niya trabaho or wala naman nag-utos sa kanya gawin yon or hindi naman ako nagpapag-giveaway na pag may gumawa ng edit sa akin, bibigyan natin ng gato ganyan. So, willingly niyang ginawa and out of the goodness and kindness of her and yung love niya. So, sobrang
alam mo yun, sobrang nakaka-touch kasi, ewan ko, as an editor myself, it's one of my love languages also na picturean yung tao, videohan yung tao, gumawa ng edits ng magkakasama kaming clips, ganyan. So, grabe, sobrang thoughtful, sobrang na-appreciate ko talaga. And it's one of my, sobrang itataga ko talaga. I mean, sobrang nakatattoo na to sa puso ko, itong effort na to, and sobrang na-appreciate ko talaga. Ewan ko kasi parang sa akin, hindi ko alam, deserve ko ba? Kasi parang minsan, nafe-feel ko wala akong binibigay sa inyo or parang wala akong anything na hindi ako ganun ka-entertaining. Ano mo yun, yung parang nagkakaroon ako ng imposter syndrome madalas. And sobrang sakto lang kasi na this past few days, so nagkasakit ako, parang kinausap ko din si Eman, sabi ko, ano pa kaya? Like, naiiyak naman. Kasi parang, nagda-doubt kasi ako gano'n, na parang, baka mamaya, hindi pala ako, basta, alam mo yun, nagda-doubt ako na itutuloy ko, nagda-doubt lang ako sa sarili ko, as in, for no reason, ganyan, na minsan, syempre, naho-hold back ka, ganyan, na mag-produce pa, or mag-share pa ng story mo, ng mga nakita mo sa buhay, yung mga buhay ko, yung buhay ko, minsan nag-hold back ako kasi ang dami kong iniisip na negative, ganyan. So, eto na naman, kaya na naman yung dahilan kung ba't ako bumabalik. Parang, kada talaga nag-iisip ako ng negative, a few days after, may magme-message sa akin, may mention sa akin sa isang TikTok, video, na parang yung mga underrated vloggers, ganyan. So, parang, kayo lang talaga nagbabalik din sa akin ng sa pag-content creation. Kasi, minsan nagdadoubt ako kasi, lalo ngayon, parang, financially, ganun, parang, iniisip ko, mag-expand na lang ba ako, like, sa ibang things na talagang, basta, ayoko mag-spread ng basta yun, na-appreciate ko lang talaga. So, hindi ko alam yung totoong pangalan, pero kay Forever Lover, thank you so much, and sana napapanood mo to kasi sobrang na-appreciate ko, and I hope you're doing well in life. Sana maging successful ka. Alam mo yung pang talagang yung push, ganun yung buhay mo. Sobrang wini-wish ko lahat ng best things sa'yo kasi sinalba mo ako today, as in, binigyan mo ako ng dahilan na mag-pursue for the next 2 months. Joke lang. Binigyan mo ako ng lakas. Thank you so much. As in, na-motivate ako. As in, sobra. So, sobrang hands down sa'yo kasi iba yung pull. Iba kayo mag-pull back sa akin. Sobrang lakas yung sa akin. Mag-motivate. Thank you so much kasi minsan pag di ako naniniwala pag di ako naniniwala sa sarili ko, kayo yung nagpapaalala sa akin na mag-push pa rin. Kahit walang kasiguraduhan, push pa rin. So, thank you so much. And I've been yapping for a very long time, pero gusto ko lang sana i-express yung my heartfelt gratitude and sobrang gabi kayo. Sobrang, I love this community for real. And I hope we stay like this for lifetime, na supporting lang each other, bringing tinataas natin sa isa't isa. I love this community that we're building. So, thank you so much. And, yeah, that's one of my highlights this year. Agad. I love you all for real. Lahat kayo, every single one of you. Thank you so much. Mwah!